Maharap sa patong-patong na kaso ang ilang kawani at gwardya ng isang pribadong ospital sa lungsod ng Valenzuela dahil umano sa palit-ulo scam. Ginagawa umano ito ng ospital na i-hold sa loob ng pasilidad ng mga kaanak ng mga pasyente na hindi nakakabayad sa kanilang medical bills. Report mula kay Mar Gabriel. February 14 nang bawian ng buhay sa Ace Medical Center sa Valenzuela City ang asawa ni Richel Alvaro. Umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang kanyang hospital bill. Nakiusap daw siya na lumabas sa ospital para humanap ng paraan na mabayaran ang kanyang bill, pero hindi siya pinayagan. 3 araw siyang nakahold sa waiting area at di rin pinapayagan kahit bumili ng pagkain. Mabuti na lang at may mga tumulong sa kanya para makatakas sa ospital. Para po sa akin, hindi ko na po alam kung ano po ang gagawin ko po. Kasi nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa ospital, kaya hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko dahil ako lang naman po. Ganito rin ang naranasan ni Lovery Magtango nang mamatay ang kanyang asawa sa ospital noong Pebrero. Hindi rin siya pinapayagang lumabas sa ospital hanggat hindi nababayaran ang bill na aabot sa mahigit 700,000 piso. Pinaliwanag naman po sa amin kung paano makapagbayad. Yun nga, tapos may binanggit sila na policy na 70-30. Hindi ko talaga kayang ibigay yon that day. Ang ginawa ko, inalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Agad na nagpasaklolo kay Mayor Wes Gatchalian ang mga biktima para maghain ng reklamo. Mismong ang alkalde ang sumama sa kanila para magsampa ng kasong serious illegal detention laban sa mga staff ng ospital. Ito po ay intolerable po sa lungsod ng Valenzuela. Hindi ho dapat tinatrato ang ating mga kababayan ng ganito. Sila na mga kasama ang namatayan. Nagluluksa sila. At siyempre, gaya ng anybody sa atin, no? Like everyone, kung mga ganitong panahon, medyo tuliro tayo, sa dami nating iniisip, kakamamatay lang ng ating kamag-anak. Pangalawa, pinapahagilap pa ng pera. May sistema na sila doon sa loob. At ito ang gusto kong i-crack down at gusto kong ipaglaban ngayong umaga. Nabuwagin yung sistema na yan ng illegal detention. Kaya ako makikita mismo sa salaysay nila na required sila magpalit ulo bago ho sila makalabas. Ang masama loob namin, kasi ang sinabi sa kanya ni Tina, kahapon pa o nung isang araw pa namatayan, dapat maayos na siya, dapat asikasuhin niya yung bayad, huwag niya asikasuhin yung patay na. Kasama sa kinasuhan ang administrative officer, credit and collection officer at ilang security guard ng ospital. Pinag-aaralan na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Law at RA 9439 o ang Anti-Hospital Arrest Law laban sa pamunuan ng ospital. The usual practice po na akin pong naranasan dito po sa City Hall ay kadalasan po ay promissory note muna ang isa-sign. No? Kung hindi naman promissory note, ay usually withheld ng hospital ang mga death certificate. Sobrang init po ng aking dugo. No? At hindi ho malayo na pwede natin gawin yan na ipasarap. Sa counter affidavit na isinumite ng Ace Medical Center, itinanggi naman nila ang akusasyon ng mga biktima. Samantala, inihahanda na rin ng Valenzuela LGU ang kasong administratibo na isasampa nila sa PNP SOSYA laban sa security agency at sa mismong mga gwardya ng ospital. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.